Ito ang San Gabriel sa Macabebe, Pampanga. Isa sa maraming mga barangay sa lalawigan ng Pampanga na unti-unti nang nilalamon ng karagatan. Ang mga bahay ay nalulubog na sa tubig, maging ang ilan sa mga kalsada, ang dating bukirin at palayan. Mga pilapil, hanggang doon, linalakad lang tapos maraming mga bayabas. Ngayon ay mistulang lawa na lamang. Ito na siya ngayon. Halika't samahan ako at pasyalan natin ang ilan sa mga lugar dito sa Macabebe, Pampanga. Habang tayo ay papunta sa ating ruta, ang dami na nating nakitang mga nakatambak na basura na siyang isa sa mga sanhi ng pagbaha. Narito tayo ngayon sa Macabebe, Pampanga, at samahan niyo ako sa ating magiging adventure dito mismo. Kasama si Francie Adventure. Habang binabaybay natin ang kalsadang ito, ay makikita natin kaliwat kanan ang mga bahay na lubog sa baha. Ayon sa Google Earth, malaki ang pinagkaiba sa itsura ng magkaparehas na lokasyon sa magkaibang taon. Ito ang mapa ng ilang bahagi ng San Gabriel taong 2002. At ito naman sa taong 2025. Ito na siya ngayon, mga kaibigan. Kung dati nakikita natin sa mapa, kung napapansin sa dulo, may bahay pa dyan, mga kaibigan. Tapos may puno din na nag-iisa na namatay na. At malayong malayo na sa dati nating nakikita sa mapa noong 2002 na at least may makikita ka pang bukid dyan. Pero ngayon, puro tubig na. Ayon sa mga pag-aaral, isa sa mga dahilan ng pagkalunod ng maraming kabahayan, mga dating bukirin at palaisdaan, ay ang land subsidence o ang paglubog ng lupa. Isa itong natural phenomenon at isa sa mga dahilan ay ang excessive groundwater extraction o ang labis na pagkuha ng groundwater. Ito ngayon ang kalagayan ng San Gabriel Elementary School, na originally hindi naman talaga nakadisenyo ang eskwelahang ito na lubog sa tubig. Pero ngayon tingnan nyo naman, ayan o, gumawa na sila ng improvise at talagang napakataas na nitong ginawa nilang pathway. Pero talagang lubog sa baha. Ayan, habang ganito na binabaha, talagang ang hirap ng kalagayan. Ano po, Nicolas? Michael, siya si? Sebastian po. Sebastian, okay. Nag-aral ba kayo dito nung elementary kayo? Simula po nung kinder. Ngayon, anong grade na kayo? 7 po. Grade 7. Nung nag-graduate nun, doon, eskwelahan din dati. ay talaga? Doon ako nag-aaral din. Dati may eskwelahan dyan eh. Wala pa ho ito noon. Wala pa ho itong school na ito. Ito wala pa. Pero nung nagawa itong school na ito, hindi talaga ganito na binabaha. Hindi. Nakaani pa ninyo ng palin nun dyan eh. Talaga? Mga anong taon po nung meron pang bukirin dyan? Mula nung pumunta
pinatubo, ayun dating bahay namin noon. Yung Ayan. yun. Okay. Yun. Ito, wala pa ito, tsaka ito. Kahoy pa lang yun ito. Anong sasakyan nyo pag pupunta doon? Bangka. Binabangka na lang. Ako nakatira ako dito sa stage ngayon. Okay. Pero noong araw po talaga, nung hindi pa ito binabaha, nalalakaran pa ito hanggang dyan. May ano dyan, may mga pilapil, hanggang doon, linalakad lang namin yun. Tapos maraming mga bayabas, maraming mga puno-puno dati dyan. Talaga. Ayun yung akasyon, natira na lang yung ano niya, katawan niyo. May palayan pa kamo. Palayan pa ito, palayan lahat yan hanggang doon, San Francisco, San Vicente, Grabe ano? Pedro, palayan lahat yan. Pero ngayon, lubog na lahat sa tubig. Wala na, hanggang nabong, yan. Ano na yan eh, may sulaw na yan eh. Dito may sulaw na siya. Yan, may sulaw na yan, yun na yung mga bahay-bahay na yan. Si Tatay Omer na aming Pakinabang. kausap dito na lokal. Yung dating bahay niya, kaputuro mo. Yan daw Yung mismo. bato na yun. Yung nakikita natin sa napakalayo na yan. Yan daw ang dati nilang bahay. Pero mula daw nung pumutok ang pinatubo, yun na nagumpisa na nagkakaganito sa lugar na ito. Pero dati naman daw talaga, nung naitayo itong school na ito, hindi naman daw talaga ganito na binabaha. Dito pa nga kami nagbabahay mag-inom. Oh, dito pa raw sila nagpa-flag ceremony. Pagka may bagyo, hanggang saan talaga yung tubig na yan? Ayan yung guhit, yung guhit na yun. Okay. So kahit Ayun, mas malinaw dito yung guhit. okay. Kahit na summer, talagang binabaha pa rin ito. Hindi talaga natutuyo na ito. Ay, hindi na. Hindi na talaga. Yung mga isda na dapat ay sa katubigan lang, ay nandito na rin sila dahil nga may tubig. Nakikihalubilo na rin sila sa mga buildings o lugar na tao lang ang dapat gagamit. Pero dahil nariyan na yung baha, pati mga kuhol at isda ay kahalubilo na ng mga tao. So hindi na natin patitilayin ang ulan mga kaibigan. At tayo ay aalis na mula rito sa barangay San Gabriel ng Macabebe, Pampanga. Dahil baka pagka hinintay pa namin tumila ito dahil nga may bagyo at saka low pressure, baka mas di tayo makakatawid sa mga dinaanan natin kanina na binabaha. Bahagyang tumila ang ulan mga kaibigan, kaya medyo makakabiyahe tayo. Kaliwat kanan talagang binabaha rito. Ayan. Let's go. Mula rito sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Nag-aapura tayong pabalik dahil baka mahirapang tumawid ang mga motor, lalo kapag automatic. Yan si Brother Francie na nasa harapan, naka-automatic siya sa atin. Hanggat hindi abutin yung air filter or air cleaner ng ating motor, kaya namang tumawid. Isa sa napansin ko rito mismo sa Macabebe mga kaibigan, itong kalsada, ito lang talaga ang may tuturing nating mataas na bahagi. Pero yung kaliwat kanan ng mga bahay, kagaya nito, kagaya niya, no, lubog sa baha mga kaibigan. May mga nangingisda, tapos yung mga bahayan talagang lubog na sa baha yung mga kabahayan dito. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines Resilience Institute, ang bayan ng Macabebe, Pampanga ay lumulubog ng halos 16 inches per year. Mula daw nung pumutok ang Mount Pinatubo, nagkaganyan na yung bahay na yan. Pero itong mga to ay talagang ngayon na lang yan mga kaibigan, dahil mabilis ang paglubog ng bayang Macabebe. Itong mismong bayan ng Macabebe, mabilis daw ang paglubog nito. Biruin mo yung 16 inches or 15.9 na pulgada bawat taon ang patuloy na pagbaba ng lupa dito mismo sa Macabebe, Pampanga. Ayan oh, ang bahay na yan oh, may nakatira pa rin kahit na lubog na sa baha. Wala na talagang magbabago dito. Talagang
magiging lunod na daw talaga yung mga bahay na yan, ayon sa mga natanong natin ng mga lokal or mga taga rito, unless merong gagawin ang gobyerno natin para lang talaga maibalik sa dati itong kalagayan ng mga bahay dito. Biruin nyo, mas mataas pa yung ilog kaysa sa dito sa dinaanan natin ngayon. Kung napansin nyo kanina, mataas yung tulay, then bumaba tayo hanggang sa itong dinadaanan natin. Ayan, ito yung dinaanan natin kanina. So far hindi pa naman siya ganun kataas, pero nung unang daan natin dito kanina, wala pa tong tubig kasi hindi ito yung binabaha na parte, doon pa yun sa unahan. Ito naman yung Kaduang Tete Bridge. Kung napapansin niyo, mataas itong tulay, then pababa tayo. Ayan, mas mataas ang level ng tubig sa mga kailugan kaysa sa mismong kalsada. Ibang iba pag nasa mga probinsya ka na hindi binabaha, yung kalsada at tulay halos magkapantay o kaya mas mababa ang tulay kaysa sa mga kalsada. Pero dito iba mataas ang tulay kaysa sa kalsada. Mga kaibigan, isa sa napansin ko dito sa binabaybay nating kalsada sa ngayon ay ang mga kalsada talagang mataas kaya halos ito yung kahuli-hulihan na binabaha ang kalsada sa part na ito dahil mataas yung kalsada. Ngayon sa bawat gilid ay ang mga kabahayan, so dahil nga mataas ang kalsada, kailangan din na tumaas din ang mga kabahayan dito para hindi abutin ng baha. Ganon ang magiging sistema niyan. Ngayon kapag hindi mo tinaasan ang iyong bahay, ay talagang sigurado aabutin talaga ng baha. Kagaya nito, nung dumaan tayo dito kanina nandito na tong baha na ito, kaya pansinin niyo yung tubig, talagang malabong-malabo na siya. So hindi pa talaga nagtodo ang napakalakas na ulan, pero ganito na yung kalagayan ng kalsadang ito. How much more kapag talagang napakalakas na ng ulan tapos sabayan pa ng high tide. Actually mataas na to sa lagay na ito, mataas na to mga kaibigan. O yan yung motor ni Brother Francie makasalubong natin. Kaya naman, huwag sanang huminto kasi pag huminto delikado, mababasa yung mga sapatos natin na imbis na ulan lang ang bumasa. So mahirap kasi pagka natukod ka dyan, baha yan buti na lang walang huminto. Mataas pa naman yung motor ni Brother Francie, naka-aerox naman siya kaya hindi siya aabutin. Di kagaya nung gamit natin last time, naka-Mio tayo, kamuntik nang abutin. Hindi na malalim Oo nga Ayan, ito na naman, dadaan na naman tayo ng tubig, pero di hamak na mas mababa na lang ito kaysa dun sa naunang nadaanan natin kanina. Ayan na naman, may mga nasasalubong pa naman tayong automatic na tumawid talaga. Ito talaga yung pinaka problema dito sa lugar na ito. Nasa bandang Apalit, Pampanga na tayo mga kaibigan, dahil nga palabas na tayo, papunta tayo ng MacArthur Highway hanggang sa tayo ay makauwi pabalik ng Pangasinan. Dahan-dahan lang talaga tayo.
Pati itong bus kailangan niya magdandahan dahil kapag mabilis ang takbo niya tapos kasalubong mga motor, kawawa naman yung mga makakasalubong, papasukin ng tubig. Pati gasolinahan binabaha mga kaibigan. Ayan, pag pumasok sa'yo yan yung salubong mong alon na mataas, delikado yan, papasukin ng iyong motor. Mahirap pag pinasok ka ng tubig dito sira talaga makina, bibengkong. Yun, nalampasan natin mga kaibigan. Yan yung sementeryo nila rito mga kaibigan, dito mismo sa Apalit. At sigurado abot ng baha din yan mga kaibigan, kasi dito pa lang sa kalsada na mataas binabaha na. Mas lalo na dyan sa sementeryo yan, dito sa Sampaga, San Vicente, Apalit, San Pedro Memorial Park, yung sementeryo na nandyan. Umpisa pa lang ngayon mga kaibigan sa mga buwan ng tag-ulan. Ngayong buwan ng July 7, 2025. Eto na naman mga kaibigan, sigurado mapapahinto na tayo dito dahil traffic mababasa yung isang sapatos natin. Sabay tayo kay Brother Francie. Wait for me, Brother Francie. Basta tuloy-tuloy lang. Lalim din ang baha hindi din basta-basta mga kaibigan. Ayan na, pinasok na tayo ng tubig ang ating mga sapatos. Tubig baha. Ito nga ayaw ko yung tubig baha, pero no choice tayo. Sa kabila kaya? Dito? Pwede kaya? Ay oo. Sabagay itong motor ko kaya naman ito, pero syempre sabay lang tayo kay Brother Francie. Siya yung ano natin lead. Siyang baluarte niya to kapag ka sa Pangasinan, sa mga kabundukan, pwede tayong mag lead, pero kung dito yan, si Brother Francie ang pwedeng mag lead sa atin. Taga rito siya wala na, pinapasok na yung sapatos ko. Gitna lang daw tayo. Samahan lang natin si Brother Francie. Yun. Ha? Kuhanan mo lang, malalim. Mauna ako. Dito. Kuhanan mo lang yan Mga ano ba? Oo, nakukuhanan ko. Rolling ako, rolling. Dito tayo. Ha? Ikot. Hintayin kita. Ano daw? Ay, dito na tayo, kakaliwa tayo mga kaibigan, malalim daw sa unahan. Sundin natin ang mga taga rito dahil
Inabot. Nasabayan ako ng ano. Alon. Ano? Nasabayan ng alon eh. Wala rin doon. Lalim. Grabe mga kaibigan. Nasubukan na natin yung lupit ng mga baha rito. Kinabahan ako dun sa motor ni Brother Francie. Akala ko papasukin na ng or pinasok na ng tubig. Grabe, kanina nung dumaan kami dito, hindi naman tayo binaha. Hindi pa naman to baha talaga. Sunod na lang tayo dito. Kampante naman ako dito sa crossover natin dahil mataas naman ang air cleaner nito. Grabe, nasubukan ko na talaga ang lupit ng baha dito sa bandang Pampanga. As of now, nasa Apalit pa lang tayo. Apalit, Pampanga. Kawawa talaga yung mga residente rito, no? Ito talaga ang kasi bagsakan ng mga tubig galing sa mga highlands dyan sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Pampanga, maging sa iba pang mga kabundukan. Ito yung price ng mabilis na development at saka mabilis din naman na pag submerge ng lupa dahil sa labis na pagkuha ng ground water. Wala na magagawa dahil ganun tayo nabubuhay mga tao. Kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng fresh water from the ground. Saka isa pa, natural phenomenon din talaga kasi ito na talagang bumababa ang lupa at tumataas din naman ang katubigan ng dagat or ang sea level. Yan o, may bahay dito. Inabandona na lang kasi nilamon na ng baha Ay, may bike. Sorry. Thank you. Survive. Grabe. Kinabahan ako nung namatay yung motor mo. Oo, nasa lubong kasi. Akala ko pinasok na talaga. Malubong yung stator. Oo nga. Kaya napatay. Ayan, buti at nakalabas na tayo. Nakasurvive tayo sa napaka tinding baha. Itong MacArthur Highway, mataas na pala talaga ito. Ito na ang pinakamataas na daan na napansin ko dito. Kaya hindi binabaha dito pala. Kaya yung Makabebe, isolated na talaga na bayan yan kapag sobrang taas na ng baha. Pag ang MacArthur Highway binaha na, asahan nyo, isolated na yung mga bayan na yan. Ayon sa aking pananaw, dahil sa na-experience natin, isolated na yung Makabebe. Pero syempre, ang lokal pa rin na makakapagsagot nyan kung kumusta kapag napakalakas na ng bagyo talaga at saka umaapaw na yung mga katubigan, lalo sa Pampanga River at sinasabayan pa ng high tide. Dito dapat kami lalabas kanina kaso hindi kaya ng mga motor natin at nabalaan tayo kanina na mataas daw yan. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa iyong panunood. At again, kasama natin si Francie Adventures. Samahan nyo kami sa mga susunod naming adventure. Kasama ang kaibigang ito galing dito mismo sa
sa Pampanga. Bye bye for now and see you on the next video.